In this clip, the girl fractured her wrist. I use spatula as improvised things para hindi mabend at lalong lumala yung fracture. I use socks para itali dyan sa spatula para mas maging tight yung secure ng kamay niya. Sinafety ko din yung kamay niya using triangular bandage para hindi niya buhatin yung weight at yung bandage na lang yung magbuhat ng weight ng kamay niya. Inikot ko lang yan sa mismong kamay niya hanggang elbow and then sa kanyang neck, itatali ko yan sa likod. Hindi masyadong tight yung pagkakatali para hindi naman masakal at hindi masyadong mataas yung kamay niya. And yun, kailangan na din yan dalhin sa hospital. Next scenario is kung natapilok yung isang friend mo at kailangan niya ng first aid. Gumamit ako dyan ng bandage para ma-secure yung area at hindi niya na matwist yung ankle niya. At nagbibigay din yan ng pressure para hindi na mas sumakit yung ankle at hindi na mamaga. And then yan, sinafety lang sa mismong ankle at bago ilagay sa talampakan. And ikutin din yan sa talampakan para malak yung tightness ng bandage at hindi niya na magalaw din yung paa niya for security ulit. And then yan, ako na yung nagtataas ng paa niya dahil hindi pwedeng siya yung naggagalaw-galaw ng paa niya. And ilalak din siya doon. Again, slight lang yung pagka-pressure para hindi mabigla yung paa niya. I-check din yung mga nails niya kung tama lang yung pressure ng pagkatali. Third scenario is nagkasugat siya. Maglalagay tayo ng pressure sa wound gamit ang clean cloth at i-level natin pataas yung hand para matigil yung pagdugo niya or mag-lessen din yung pagdugo niya. Wait for a few minutes muna para ma-sure na malilesen yung pagdugo and clean the wound with clean cloth, use and water. Make sure na clean lahat yan, all of the parts ng sugat para hindi magka-infection. And then mag-improvise ng clean towel para ma-secure yung sugat at tumawag ng paramedics para matreat yung sugat properly.